ating CCM FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCM News Filipino News Channel TV 83. Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, muli naman pong sumasa atin ang palatuntunang pag-usapan po natin at siyempre dito lamang po sa impilan ng CCE News Filipino Bios ho mga kapatid. At oras po natin sa buong kapuluan ay ganap na po alas 3:06 na po ng hapon. Hoy, magandang hapon ha sa lahat ng ating mga kapatiran at siyempre binabati ho natin ng ating chairman at si Chairman Mads Pangulima at siyempre sa lahat ng ating makasamahan. Yan po sa studio, ang mga nakakatapos lang pong programa. Tulad ni Ustad Kahar Salik, hoy, ang imam ng ating bayan. Kung kayo hoy magpapakasal dyan, magpapaakika, aba kontakin ninyo agad ang ating CCE News Filipino Bios at andyan lang. Nakaantabay 24/7 ang ating imam ng bayan na si Ustad Kahar Salik ho mga kapatid. At siyempre sa lahat pa ho mga kasamahan natin na nagprograma dito sa CCN, abay mabuhay mga kapatid at naway pagpalain tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At siyempre mga kapatid at mga kaibigan, at paumanhin ninyo ang inyong abang lingkod at hindi ho tayo nakarating diyan sa ating studio. Kaya naka-punpats lamang ho tayo ngayon. No? Talagang binigyan natin ng matinding trabaho ang ating Chairman Mads Pangulima. Allahu Akbar. Wala pa naman tayong maibibigay nito kundi puro problema. Di bali Chairman Mads at siya lang nang bahalang magkaloob sa iyo ng gantimpala sa mundong ito higit sa lahat. Sa kabilang buhay inshallah sa iyo mga sakripisyo, sa iyong mga pagsusumikap upang ang CCE News Filipino Bios ay patuloy hong magsiservisyo sa sambayanang Pilipino mga kapatid at mga kaibigan. Bueno ay atin hong pag-usapan ngayon mga kapatid. Tulad ho lamang kanina ay nakinig din tayo sa programa ni kapatid na rin at mga balita, mga ulat, mga kaganapan mga kapatid at mga kaibigan dito sa Kamay Nilaan at karatig lugar na kung saan naman ay talagang napinsala po tayo ngayon ng matinding hagupit ng sama ng panahon. Allahu Akbar. At alam nyo mga kapatid, sa panampalatayang Islam ay ito po naman ay siyempre malungkot na damhin ng isang Muslim ang mga ganitong mga pagsubok. Kaya lang ay nangibabaw agad sa puso't damdamin ng isang Muslim yung pagtanggap. Kinakailangan yan sapagkat ay lagi po nating napakinggan yan. Actually, binabanggit din yan ni Ustad Kahar Salik ng ating imam at iba pang mga ustad natin, mga ulama natin, mga nagbibigay ng lecture, lalo na pag Jumaa. Lagi nating naririnig yung paalala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sabi nga niya na inakalabay ka natin na tayo ho'y makapasok sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tayo ay hindi niya bigyan o hindi tayo makakaranas ng pagsubok tulad din naman ng mga pagsubok ng mga nauna sa atin. Ano ba yung mga pagsubok na madalas yung dinadanas? Abay, siyempre, yung pangamba. Yung pangamba mga kaibigan, laging nasa puso't damdamin natin yan, yung pangamba na yan. Pagkalugi ng ating mga pinaghirapan,
Di ba? May mga ganong pagkakataon, ganda-ganda ng pamumuhay natin, no? At bigla na lamang hotay na lugi. Pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. Allahu Akbar. So lahat ho yan mga kapatid ay dinadanas yan ng mga nauna sa atin. At ganun din sa atin. Kaya ang sabi nga nila subhanahu wa ta'ala, nakalabay ka natin na tayo makapasok sa paraiso na ganun na lamang na hindi natin paghirapan. Naku po mga kapatid. Ang pagpasok mo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan po yung pagtrabahuan natin. Hindi po basta-basta na lamang hoy may ibibigay sa atin ang kagandahan ng paraiso na ubod ng ganda na hindi ho natin paghirapan. So, dadanas ho tayo ng paghihirap, mga kapatid, para makamit natin. Kaya sabi nga pag walang hirap, parang walang sarap. Kaya kinakailangan ho yung paghihirap, nandyan yan. Kasunod yan ay sarap. Allahu Akbar, di ba? So, ganun po mga kapatid. Kaya ngayon, sa panahong ito, ay napapanood ho natin sa social media ang iba't ibang pagsubok ho na dinadanas ng ating mga kababayan dito po sa ating bansa. Nandyan po yung pagguho ng kalupaan, pagtangay ng mga kabahayan, paggalugi ng mga pananim, at iba pa ho mga sinapit ng ating mga kababayan dahil na rin po sa walang humpay na pag-ulan. Alam nyo mga kapatid, ito po ay biyaya din po ito. Biyaya po ito biyaya po ito sa mga mayayaman. Naku po, kayong mga mayayaman ngayon, nabiyayaan na naman kayo. Allahu Akbar, di biyaya nito ngayon, lalo na sa ating mga kapatirang Muslim na may kakayahan ngayon. Kayo ay mga milyonaryo, bilonaryo, mapira kayo. Nakita niyo ngayon, diyan sa bayan ninyo, diyan sa lalawigan ninyo, ayan, nasalanta na ng kalamidad yung ating mga kababayan. Ano pang inaantay natin? Gamitin na ninyo ngayon ang inyong kayamanan. Allahu Akbar. Di ba? Coordinate na kayo sa mga kapatiran natin na pwedeng makatulong sa inyo. Pwede kayong makipag-ugnayan. Dito sa CCE News, Filipino Views ho, mga kaibigan, kay Chairman Mads Pangulima. At pwede yung ipagkatiwala na puntahan niya ika ngayong lugar na ito at alamin, ano bang maitutulong ninyo sa kanila. Siyempre, hati-hati tayo sa hirap at ginhawa at gantimpala. Alam nga naman, kayo na nga yung mayaman, kayo na nga yung magbibigay ng tulong doon sa nangailangan at kayo pa yung magtatrabaho. Kalabisan naman po yun mga kapatid, Huwag ganon, Huwag naman kayo maging sakim, di ba? So, tuloy ninyo yung business ninyo dyan, ngayon, hanap lang kayo kung sino-sino sa inyong mga kaibigan, kakilala, kamag-anakan, na pwede nyo mapagkatiwalaan na mga sa oras na ito, sa panahong ito, ay kumuha kayo ng gantimpala, mga kapatid. Ito na ang pagkakataon, na mabawasan yung, dami ninyong kayamanan dyan andyan yung mga milyon-milyon nyo, bilyon-bilyon ninyo, di ba? Ano pang antay nyo yan? Antay pa ba natin yan kung masalanta lang ng kalamidad? Bukod pa nito sa mga pagbaha, mga kapatid, andyan pa yung the big one na sinasabi, yung malakas na lindol. Yan, isa yan sa magbibigay pangamba sa atin. Kaya ang ating mga kababayan ngayon, lalo na po sa mga may kakayahan, ito na, Allahu Akbar. Bawat kalamidad, mga kapatid, na nangyayari sa ating bansa o sa inyong lugar, samantalahin na. Huwag na kayong lumayo. Lalayo pa ba kayo? Huwag na kayong lumayo kung saan-saan pa kayo magbigay ng tulong. Diyan na mismo sa bayan ninyo, diyan na mismo sa lalawigan ninyo, diyan na mismo sa lugar ninyo, andyan na. Makakuha na kayo ng biyaya diyan, mga kapatid at mga kaibigan. Di ba? Lahat naman tayo panandalian lang tayo dito sa mundo hindi tayo magtatagal. So wag tayong maging kampante na sabihin natin, bata pa ako, Brother Yusuf, bata pa ako, Ustad Kaharsalik, bata pa ako, Chairman Mads Pangulima, bata pa ako, kaya matagal pa ang buhay ko dito sa mundo. Bata pa ako, kapatid na Arman, isa din sa broadcaster natin, dyan sa CCE News kanina, ang ganda din ng paliwanag ni kapatid na Arman kanina, patungkol sa talaga namang malupit itong kapatid din natin, talagang binibigyan ng diin ang mga mahalagang aral.
Pagdating naman ho sa usaping pagkilala sa Diyos, Allahu Akbar. Yan ang kagandahan ng Sisinyos Filipino Bios ho, mga kapatid. Bukas para sa lahat ng ating mga kababayan, anuman ho mga paksat at talakayin ho natin, dito po sa impilan ng Sisinyos Filipino Bios ho, mga kapatid at mga kaibigan. Ano man ho yung mga paksang ating ho pinag-usapan, lagi po nating tandaan ho, mga kapatid at mga kaibigan, na wala pong kinalaman ang pamunuan ng Sisinyos Filipino Bios. Ayan, lagi po niyong tandaan yan. Huwag kayong magalit kay, kay Chairman Mads Pangulima. Kung halimbawa, ay si Brother kapatid Narman, si Ustad Kahar, si Brother Yusuf, o si Rideo, sino ba man hong nagpo-programa dito sa impilan ng Sisinyos Filipino Bios at ika nga ho'y mayroong mga nasasabit, hindi ho swak sa inyong panglasa, abay, wag naman ninyong pagbuntungan ang ating Chairman Mads Pangulima. Wala po siyang kinalaman dyan. Amin na po yan. So, cargo po namin yan. No? Kami hong mga nagpo-programa dito po sa Sisinyos Filipino Bios ho, mga kapatid at mga kaibigan. Bueno, balik ho tayo. Balik ho tayo, mga kapatid. Dito po sa atin hong napag-usapan ngayon na dapat hong samantalahin ng ating mga kapatid, mga kababayan natin, Muslim man at Kristiyano, may paniniwala ka man sa Diyos o wala, dahil ikaw ngayon ay may kakayahan. So lagi nating tandaan, kayo pong mga may kakayahan, nabiyayaan ng kayamanan, pagsubok po sa inyo yan. Lagi nating isa puso't isa isip yan. Kayo po'y sinubok ng dakilang tagapaglikha ng kayamanan. So mayroon naman pong sinubok ngayon ng pangangailangan, naghihikahos, o tinamaan pa ng kalamidad. O diba? So yan na ngayon yung pagkakataon na yung biyayang kaloob sa inyo, ng dakilang may kapal ho, mga kapatid at mga kaibigan, ay magagamit ninyo. Dahil itatanong man yan eh. Itatanong yan. Tingnan nyo sa katuruan ng Islam sa katuruan ng Islam, yung kayamanan natin, itatanong yan sa atin kung paano na pa sa atin yan. Wala tayong kawala ho. Wala tayong kawala yan itatanong yan, paano ba napapasayo yung kayamanan mo? Di ba? Kung napapasayo yan sa mabuting paraan o sa anumang kaparaanan, may kapalit lahat yan Kung napapasayo sa mabuting kaparaanan, di mabuti din naman ang biyayang kapalit yan sa iyo. Pero kung napasayo yan sa masamang kaparaanan, kasamaang palad din ang abutin natin. So lahat yan, mga kapatid, ay itatanong sa atin yan. Kasi yung kayamanan na yan, ay hindi naman talaga atin yan. Wag po niyong sabihin na hindi, Brother Yusuf, akin yan gusto mo, patunayan ko sa iyo Ay, pakita ko sa iyo yung mga titulo niyan Pakita ko sa iyo yung mga dokumento yan na yung kayamanan na yan ay saganang akin. Di ba? Mayroon ka ngayong maibibigay na patunay. Nakapangalan nga siya, nakanotaryo pa nakanotaryo pa. Testigo pa ang ang chairman ng Sisinyos Filipino Bios. Isa yung nga ang kayamanan na yan. Ano ba ang tawag doon? Ay ari-arian. Bakit nga ba ari-arian? Kasi nga mayroon talagang tunay na nagmamay-ari. Ayun, yun pala, mga kapatid. Mayroon palang tunay na nagmamay-ari ng kayamanan natin. Sino yun? Ang nag-isang tagapaglikha ng sanlibutan. Kanya lahat ang nilalaman ng kalupaan. Kaya ibig sabihin, wala pala tayong may pagmamalaki. Sa totoo lang, mga kapatid, may mga taong ganyan porque nabiyayaan ng karunungan, nabiyayaan ng kayamanan, kasaganaan, katanyagan, kung sino na humarap sa tao minamaliit na yung kapwa niya tao. Akala bagay, mayroon siyang dapat may pagmalaki. Wala po tayong dapat may pagmalaki, mga kapatid, dahil wala po tayong sariling atin. Lalig natin tandaan yan. Wala man tayong sariling atin. Sige nga, humarap tayo sa salamin. Humarap pa dyan sa salamin. Pagmasdan natin yung ating kagwapuhan, ng ating kagandahan, kung anong mayroon tayo sa katawan natin, may masasabi ba tayong ikaw may gawa niyan? Ni isang buhok sa ulo natin, ni isang buhok sa balat natin, ni kalit-litang bagay sa parte ng katawan natin, wala tayong atin dyan, hindi tayong may gawa niyan. Yung katawan natin, ito po ay kaloob ng dakilang tagapaglikha. Siya po may gawa Siya po ang may likha sa lahat ng bagay nakikita natin at hindi nakikita dito sa ibabaw ng kalupaan mga kapatid at mga kaibigan.
Kaya kung ano mang mayroon tayo ipagpasalamatin kadating kay Allah. Kung ikaw ngayon ay nabiyayaan ng kasaganaan, ay naku, huwag mong sayangin. Ibahagi mo sa mga nangangailangan. Kung ikaw man ay nabiyayaan ng karunungan, huwag mong ipagkait yun sa mga nangangailangan, sa mga ituro mo. Alam niyo mga kapatid, balikan lang natin. Nung araw na ako'y wala pa sa Islam nung araw, lagi kong na-encounter yan lagi kong naririnig yan Yung mga taong may karunungan, ano mang skill nila, ano mang kaalaman nila sa pagluluto, skills, lahat ng trabaho, lalo na yung pagluluto, yung paggawa ng mga yung iba dyan ayaw ituturo ayaw nilang ituturo. Yung sekreto, yung recipe, yung kanilang talento, ayaw nang ituro yan. Halimbawa, panidirya, gumawa ka ng paggawa ng tinapay, o mayroon kang talento, mayroon kang alam ng mga rekado dyan, mga pangpalasa, mga pangpasarap, na talaga namang hanap-hanapin niya ng mga tao. So mayroon kang alam sa gawain na yun nakakaiba. So ngayon mga kapatid at mga kaibigan, dahil wala sa iyo ang katuruan ng Islam, ang mangyari sarilihin mo. Oo, hindi mo tuturo kahit kanino. Ituturo mo lang sa asawa mo, sa anak mo, huwag ganun lang. Huwag mo ituro sa iba to, huwag mo ituro. Kasi pag ituro mo sa iba yan, matutunan nila ito, maging kakumpintensya pa natin sila. O di ba, totoo yan, ganun lang natin pananaw. O ngayon, balikan kaya natin sa Islam. Ganun ba ang paniniwala ng isang Muslim? Aba, hindi. Sa katuruan ng Islam, ano man yung karunungan mo, ano man yung kaalaman mo, ano man yung kahusayan mo, pag ito ay itinuro mo sa isa, pagkatapos yung tinuruan mo, itinuro din sa iba, hindi niya pinagkait din, hindi niya sinasarili, kung ano yung talentong nakuha sa'yo, itinuro din niya. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, nandoon ka na sa libingan, binawian ka na ng buhay, magugulat ka na lang, patuloy kang umaani ng gantimpala. Bakit? Dahil yung karunungan mong ibinahagi kay Abdullah, kay Abdurrahman, ay ibinahagi din nila. Kahit kanino. Kaya natingnan mo si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, isa sa mga sahaba at kalifa ng Islam. Hindi matatawaran ang kanyang ang kanyang katanyagan. Ang kanyang talagang lagi siyang ginagamit na halimbawa sa mga nangangaral. Laging hinalimbawa si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Kasi hindi kaya yung hindi kayang tapatan yung kanyang malasakit sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili para siya maging kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo isa sa gawain ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Nang nanawagan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan niya ng pundo para sa gawain para sa Islam. So, yung kanyang mga sahaba, siyempre marami din mga nagbalik Islam doon na may kaya. Isa na dyan si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, may kaya siya, di ba? So, talagang bigay siya sa pangailangan ng Estado. So, ito ngayon, napapansin at ito ngayon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sabi niya, teka muna, ito si Abu Bakar Siddiq, parang parang wala na siyang itinira sa kanyang sarili. Kapag manawagan ng Rasulullah SAW, talagang bigay. Bigay ang Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. So minsan ay kanyang tinanong ang Khalifa Abu Bakar. Ito si Abu Bakar, tinanong niya, sabi niya, Abu Bakar Siddiq, sabi niya, ay sa aking napapansin sa iyo, sa tuwing mangailangan ang Estado, nangailangan ng Rasulullah ng pinansyal para sa gawain para sa Islam, ay parang wala ka nang itinira sa iyong pamilya. Samantala, yung ibang mga sahaba ba kaibigan, hindi hati-hati. Alaga naman ni ubos biyaya. Di ba? Ay, teka muna, ay 10,000 to. Di 5,000 para sa panawagan ng Rasulullah, halimbawa lang. Itong 1,000 para sa atin, pamilya, mga ganun ba? Nag-iwan sila. Pero binyon mo mga kapatid, doon nagulat si Umar ibn al-Khattab sa sagot ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Nung tinanong niya, Abu Bakar Siddiq, sabi niya, bakit para wala ka na ikang iniiwan para sa pamilya mo? Parang inubos mo na yung kayamanan mo para doon sa panawagan ng Rasulullah. Alam mo ang sagot ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, sabi niya, Ya Umar. Sabi niya, Ya Umar, sapat na sa aking pamilya si Allah
at ang Rasulullah. Allahu Akbar. Tingnan nyo mga kapatid, yung pagpupursige ni Abu Bakar Siddiq, ha? Na para siya ay maging kalugod-lugod sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroon pang isang pangyayari, na sa Makkah ay mayroong nakita, nakita si Umar na isang babaeng nangailangan ng tulong. So sabi niya, bukas ng umaga ay akin itong puntahan at bibigyan ko ito ng kaukulang tulong. Nung pumunta ngayon si Umar ibn al-Khattab, nagulat siya. Sabi niya, teka muna, mukhang may nauna na sa akin. So pagdating niya doon sa dapat tulungan, mayroon ng mayroon ng biyaya, may ayuda na. May ayuda nang natanggap po, mga kaibigan. Kaya sabi niya, Umar ibn al-Khattab, di bali bukas mas agahan ko pa. Para hindi na ako maisahan itong maunahan ko kung sino man yung nagbibigay sa kanya ng ayuda. Sumunod mga kaibigan, nako. Kaya tinagahan pa ni Umar. Nauna pa rin, mayroon pa rin naunang nagbigay. Kaya inalam niya kung sino. So doon niya napag-alaman mga kaibigan na si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu pala. Allahu Akbar. O tingnan nyo lang si Bilal. Si Bilal na isang alipin. Mga kapatid na at mga kaibigan ni Umayya. Nung ito yumakap sa panampalatayang Islam, pinahirapan ito. Hinahagupit. Bininad pa sa araw. At nakadarang pa ang kanyang katawan sa mainit na bato. At habang tinitiis niya ang init ni Umayya sa kanya. At ang lang layunin ni Umayya ay talikuran ni Bilal radiyallahu anhu ang pagkilala niya kay Allah at sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero ngunit sa bawat hagupit, sa bawat tindi ng init ng araw, sa bawat tindi ng hagupit, ay lalong tumitindi ang panampalataya ni Bilal radiyallahu anhu. Hindi niya lantana kung siya ay masawi na sa ganung kalagayan. Kaya lang nakarating ito kay Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, mga kaibigan, na mayroong isang balik Islam na si Bilal radiyallahu anhu, na pinahirapan nung kanyang amo. Kasi pagkat nung araw, uso naman yung mga ali-alipin. So ang ginawa ni Abu Bakar Siddiq, mga kaibigan, ay ginamit niya ang kanyang kayamanan at binayaran ang kalayaan ni Bilal radiyallahu anhu. Allahu Akbar. At ang inasahan ni Bilal noon ay doon na siya maglingkod kay Abu Bakar Siddiq. Yun ang kanyang maging amo, yun na yung kanyang kasi binayaran na siya mula kay Umayya. At laking gulat ni Bilal, mga kaibigan, nang siya nabayaran mula doon sa pagkaalipin, ay ibinigay sa kanya ang kanyang kalayaan. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, naku po, kailangan talaga natin ang magiging Abu Bakar Siddiq sa ating panahon, mga kapatid at mga kaibigan. Lalo na po ngayon sa mga bagyong dumarating. Dito lang sa Tumana ay tumataas ng ilog. Ngayon pa lamang kinakabahan na ang ating mga kababayan diyan sa malapit sa Marikina River. Yung mga kababayan natin na sa tabing sapa nakatira. Talagang andyan na yung pangamba, pag-alala, pagkabahala. Mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ito ngayon ang biyaya samantalahin ngayon ng ating mga kapatid at mga kababayan. Samantalahin ninyo. Ito na ngayon. Ibigay na ninyo. Bawasan na ninyo ang inyong mga kayamanan at itulong na ninyo ito sa nangangailangan dahil hindi natin alam, mga kapatid, kung hanggang kailan ang buhay natin. Lagi nating tandaan yan. Huwag tayong maging kampante na sabihin nyo, malayo pa, Brother Yusuf, ang aking marating. Ako'y batang-bata pa. Ako'y may sariling doktor, Brother Yusuf, at regular ang aking pagja-jogging. At ang aking mga pagkain ay talaga naman maingat ako sa pagkain. Talagang masustansya yan. At mayroon akong mga nutritionist na talagang inalagaan ang aking kalusugan. Kaya malayo pa sa akin ang kamatayan ay hindi po yan garantiya, mga kapatid. Ang pangalaga sa ating kalusugan at ito'y hindi po garantiya ito para humaba yung buhay natin. Hindi po yan. Ang dami nga dyan nauna na sa atin Kung pag-alaga lang sa sarili ang pag-usapan, hindi kayang pantayan nauna na.
Bakit? Hanggang doon na lang ang buhay nila. Mga kapatid. Dahil ang kamatayan, si Allah mismo ang nagtakda niyan. Mga kapatid. Kaya ngayon, ay saya-saya pa nating nagpo-programa dito sa CCNews Filipino Views. Hindi natin alam, bukas makalawa, tayo ng laman ng CCNews Filipino Views. Wala na si brother, wala na si sister sa atin ng ating mahal na kapatid. Totoo lang. Kasi hindi garantiya yan. Kaya alhamdulillah, alam nyo, ako nung araw, hindi pa ako Muslim, yun ang akala ko noon eh. Pag matanda ka na, naku, ako'y matanda na. Malapit na sa akin si kamatayan. Ako'y palubog na. Ganun tayo araw eh. Kayo mga matatanda, malungkot na eh. Malapit na rin sila sa kamatayan. Pero nagulat yung si matanda. Yung kapitbahay niyang batang-bata, malusog, malakas, nauna pa sa kanya. Bakit mga kaibigan? Kasi ang katandaan, aksidente, sakit, hindi yan binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng otoridad na kumitil ng buhay sa sinuman sa kanyang mga nilikha. Hindi. Si Allah lang ang babawi ng buhay natin at muling magbigay buhay sa atin. Allahu Akbar. At kung kailan man niya ito gustuhin at kailan man ito kanya itinakda, walang makapagpigil niyan. Maliban na lang kung bigyan kanina ng palugit. Maliban na lang kung nasisiyahan pa si Allah subhanahu wa ta'ala at gusto pa ni Allah na ikaw ay magkaroon pa ng iba yung gawa ng kabutihan sa mundong ito. Siya man may control. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kullu nafsin da'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ang linaw-linaw yan mga kapatid. Allahu Akbar. Ang linaw-linaw ng palaala na yan. Kaya dapat tayo bilang mga Muslim, at hindi lang mga Muslim, lahat tayo bilang tao. Ay wag po niyong isipin na itong katuruang ito ay para lang sa mga Muslim. Sabi mo, ganda ng turo ng Islam eh. Ganda ng turo ni Arman kanina, turo ni Ustad Kar kanina, turo ni Rina at iba pang nagprograma sa CCNews. Pakinabangan mo. Yung katuruan ng Islam, para sa lahat yan. Kahit ikay Katoliko, Kristiyano, kahit ano bang relihiyon mo. May narinig ka sa sinabi ni Ustad Kahar, na narinig ka sa sinabi ni Brother Yusuf at iba pang nagprograma dito, maganda kapag pakinabangan mo. Mga kapatid at mga kaibigan, dahil ang katuruan ng Islam ay para sa lahat ng sangkatauhan. Hindi lang ito para sa mga Muslim. Baka mamaya sabihin nyo, sayang naman, kasi hindi pa ako Muslim eh. Ganda nung katuruan nila. Hindi, pakinabangan mo. So ngayon, kung kinakabakabahan ka na dahil masakit ka, ngayon ay kinakabakabahan ka na dahil matanda ka na, na-aksidente ka, pakinabangan mo ang turo ng Islam, magkaroon ka ngayon ng kapanatagan. Pakinabangan mo na ang kamatayan sa atin ay ang Panginoong Diyos ang may takda niyan. So kahit na malubha pa yung karamdaman mo, nakaratay ka na dyan sa ospital, tinaningan ka na ng doktor dyan, pag hindi mo pa oras na lisanin mo ang mundong ito, kapatid, ay manatili kang nabubuhay. Allahu Akbar. Tingnan mo nga lang yung yung isang sleeping prince. Ayun, totoo ba yun na social media na pumanaw na? Kung makailan lang ay mayroon pang pinalabas sila na nagising na. Ngayon naman, ginulat naman tayo. Mayroon naman mababasa sa Facebook, patay na daw yung ating mahal na kapatid. Di ba? Biruin mo yan. 20 years siyang nabubuhay na tulog. Galing sarap ng ganyan tulog ka sa loob ng 20 years. Hindi mo nalalaman ang lahat ng pangyayari sa mundong ito. So sa loob ng 20 years, wala kang nagawang masama. Allahu Akbar, ang swerte niya. Wala siya nagawang kasalanan. Mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ngayon mga kapatid, lagi nating isipin yan. Kaya yung iba, kami nung araw, pag nag-usapan yung kamatayan, ayaw namin pag-usapan yan. Kasi nakakatakot, kinakabahan ka, nag-alala ka. Mayroon pang mga pamahingin kami yan. Pag pinag-usapan na yung kamatayan, kakatok na sa pinto kasi malas. Anong malas? Tingnan mo sa katuruan ng Islam. Ang kamatayan ay laging pinag-isipan at pinaghandaan. Turo pa nga ng Islam, sabi ng Rasulullah SAW, ang pagtulog ay kapatid ni kamatayan. Ay totoo naman, yung natutulog at saka yung patay, wala namang pinagkaiba eh. Ang pinagkaiba lang ng buhay, humihilik. Pero lumayo ka doon sa dalawang nakahiga. Yung isang patay, isang buhay, wala namang pinagkaiba. Tingnan mo, pare-parehas lang.
Mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, alhamdulillah mga kapatid, pakinabangan natin ito. Lagi nating tandaan, paghandaan natin ang ating madadala. Yung malang madadala natin sa kabilang buhay, mga mayaman, ang ganda-ganda ng bahay nyo, ang ganda-ganda ng sasakyan nyo, ang ganda-ganda ng asawa nyo. Totoo yan, di ba? Ang ganda-ganda ng bahay nyo, sasakyan nyo, lahat maganda. Gusto lagi bago lahat ng kagamitan. Di ba? Pero yung maganda mong asawa, batang-bata mong asawa, isang araw, pag nauna ka na sa kanya, iba na naman ang mag-alaga niyan. Totoo. Iba naman ang yayakap niyan. Iba naman ang serbisyuhan niyan. Huwag mong sabihin na magpakatanda yan pag nauna ka. Nako, kalukuhan yun. Ngayon pa nga lang, buhay ka pa, mayroon nang gustong manunuyo dyan. Gusto nang sulutin sa yung misis mo. Dahil, ano ka magawa, napaibig, nagustuhan sa magandang katangian niya. Normal yan. Sa tao. Di ba? Lalo na kayo kung wala ka na. Wala ka na, edi malaya na. Kaya yung maganda mong sasakyan, iba na mag-drive niyan. Yung maganda mong bahay, iba na rin ang titiran niyan. Alawak pa. Yung mga pinag-ipunan mo na kayamanan, iba na ang maggagasta niyan. Allahu Akbar. Kaya dapat ngayon, mga kapatid, kaya ito yung katuruan sa atin, habang kayo mag-asawa pa, magkasama pa, sabay kayong gumawa ng kabutihan. Kung may kayamanan kayo, tumulong kayo sa lahat ng nangangailangan. Pakinabangan ninyo, dahil yun yung madadala ninyo. Allahu Akbar. Alam, kung mayroon kayong business na naiwan, pag namatay na si nanay, si tatay, o kayong anak, halimbawa, namatay yung mister mo, o ikaw misis, ipagpatuloy mo yun. Halimbawa, ikaw may bikiri, mayroon kang paggawa ng tinapay, may grocery ka, ano mang business mayroon ka, business ninyong mag-asawa yan. Nauna na si mister, o nauna na si misis, halimbawa lang. Anong gagawin ninyo? Kayo nauna na, both side, nanay, tatay mo nauna na, o naiwan na lang sa mga anak. Anong gagawin ninyo doon sa business? Yung iba dyan ay, ipagbili na natin yung bahay na yan, yung tindahan ni nanay, tatay na yan, ay isara na natin yan. Dahil sa tuwing makikita nating bukas yan, lalong nagdurugo ang puso natin, lalong kumikirot ang damdamin natin, dahil naalaala natin si inay at si itay. Di ba? May ganyan na paniniwala. Ayaw na, i-dispatcha na lahat. So yan po ay hindi turo ng Islam. Ano bang turo ng Islam? Ay dapat yung naiwan ng kayamanan ng nanay tatay mo, palaguin mo sa abot ng iyong makakaya. Yan ang turo ng Islam. Palaguin mo. Alam mo, nagpatayo siya ng bikiri. Nawala na si nanay si tatay mo. Wala na si nanay si tatay. Di palaguin yung mga anak yan. Sige, kailangan magkaroon pa ng branch. Magkaroon ng branch sa Luzon, Visayas, Mindanao. Gayahin natin yung charity bake shop ni Khalid Sansi sa Cotabato. Libre ang tinapay. Libre ang tinapay doon, mga kapatid. Pag doon ka, kakain sa loob ng bikiri. Pero yung soft drinks at ibang inumin, yun ang bibilhin mo. Pero pag yung tinapay, lahat ng gusto mo, pwedeng ibibigay siya libre. Allahu Akbar. Kasi gusto ni Khalid Sansis, ni Ustad Khalid Sansis, ito po isang balik Islam ito na dating pastor ito na gusto po niya na sa kabilang buhay aani siya ng gantimpala. Kaya sabi ko nga, dapat yung charity bishop na yan magkaroon yan sa lahat ng bayan at lugar ng kamusliman. Di ba? Yung sarap naman ng ganyan. Na libre ang pandesal, libre ang tinapay dyan. Di bibili ka na lang doon ng kape. Bibili ka na lang doon ng kung anong soft drinks doon at makakain ka na at nabubusog ka na. Kaya yung ibang mga kapatid natin, yung mga dinadawahan nila, doon na dinadala para nakatipid yung nagdadawa. Bakit nakatipid? Siyempre bibilihin na lang niya soft drinks, mga kapatid. Yung tinapay ay libre na. Allahu Akbar. So ganun po yan. Kaya ano man yung naiwan ng nanay, tatay nyo, palaguin ninyo yan. At dyan ninyo ngayon kukunin ang pagtulong sa lahat ng nangangailangan. Yan nyo ngayon kukunin. Lahat ng nangangailangan, ano man yung pangailangan ng kapwa natin, Muslim man yan o Kristiyano, dahil nangailangan yan, tulungan mo. Tulungan mo, may tutulong ka. At ikaw ay biyayaan ka rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagtulong, lalo na ang mapunauna ng namayapa sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Bueno, mga kapatid, tayo pa rin patuloy dito sa ating palatuntunang pag-usapan po natin. At siyempre,
Oras po natin sa buong kapuluan ho, mga kapatid at mga kaibigan, ay ganap na po alas 3:40 na po ng hapon. Ayan na tayo pa rin, dito pa rin sa ating himpilan ng CCE News, Filipino Views ho, mga kapatid at mga kaibigan. Katuloy lang po tayo sa nalalabi pa nating 20 minutos, mga kapatid at mga kaibigan, bago sumapit ang nagmamadaling alas 4 ng hapon. Ay, bibilis ng oras hindi ko na namamalayan pero namimiss ko sa studio yung yung mga ano natin, yung mga background natin na mga Islamic song, yung chung chung chang chang. Sarap talaga wala tayong ganun di bale. Mabiyaan tayo, magkaroon tayo ng ganun dito sa bahay. Para patulad ng ganito, mga kapatid at mga kaibigan, dito tayo kakali-kalikot. Tama, para din kayong para din kayo nakikinig na andyan tayo mismo sa impilan ng CCE News, Filipino Views mga kapatid at mga kaibigan. Kaya yan po mga kapatid, ang atin pong pinag-usapan, hinggil po dito nga sa mga pagsubok ngayon na ating kinakaharap. At tandaan ho natin, huwag tayong masyadong malumbay sa ating mga kapatid ngayon na salanta ng pagbaha at iba pang kalamidad, dahil manood po kayo sa social media, makikita po ninyo sa lahat ng dako ng mundo, maging sa Amerika, sa Europa, saan mang panig ng bansa, sa Middle East at saan man, ay dumadanas po sila ng kalamidad, mga kapatid. Kaya tingnan po niyo ang turo ng Islam. Ito katuruan po ito ng Islam. Pag tayo po kasi ay dumanas ng pagsubok, ng pagkalugi sa ating mga hanapbuhay, pagkawala ng ating mga mahal sa buhay, nandoon yung tayo nalulumbay, tayo nalulungkot, tayo parang binagsakan ng langit. O mga ganun yung ibang dyan, hindi na nakatiis yung iba tumatalo na sa umakyat na doon sa poste ng sa mga poste ng Meralco. O pagkatapos doon mag-alas superba na doon sa taas, o di ka sa tulay, o di ka sa ilog, kung saan man gusto nilang wakasan ang kanilang buhay, mga kaibigan, dahil hindi nila kinaya ang pagsubok na dumating sa kanila. Bakit ho mga kaibigan? Kasi wala kasi sa kanila yung katuruan Kaya tayo nga ay nananawagan Kristiyano ka man o Muslim, mga kaibigan, kahit Katoliko ka, Iglesia ka, Sabadista ka, kung ano mang reliyon mo, ay pakinggan mo rin ang turo ng Islam. Tumuto ka rin dito sa CCE News Filipino Views, para mapakinabangan mo. Tulad sa katuruan ng Islam, paano ba hinaharap ng isang Muslim yung mabigat na pagsubok? Ano ba ang turo ng Islam? So ang turo ng Islam mga kaibigan, ang sabi nga ng Rasulullah SAW, huwag mong tingnan yung hirap na dinadanas mo, huwag yung tingnan yung sarili mo. Masyado kang makasarili O ibaling mo rin yung paningin mo. Kasi nga, ang sabi nga ng Rasulullah SAW, pag tinitingnan mo ang iyong kahinaan, ang iyong kakulangan, ang iyong pagsubok, talagang malulungkot ka. Ngunit pag lawakan mo ang iyong puso't isipan, tumingin ka sa malayo at tingnan mo yung ating mga kababayan na mayroon pang mas matinding pagsubok na dinaranas kaysa sayo. Allahu Akbar. Doon mo ngayon maramdaman ang pagpapala ng dakilang tagapaglikha. Doon mo ngayon maramdaman na maswerte ka pa kaysa kanila. O halimbawa ikaw na aksidente nga, naputulan ka ng kamay. Parang gusto mo nang magpakamatay kasi wala, putol lang kamay mo, putol lang paa mo. O subukan mong buksan ng iyong puso't damdamin. Makita ka diyan. May mga tao nga diyan na walang kamay, walang paa, wala pang pandinig, wala pang paningin. Hindi pa nakapagsalita. Pero anong ginawa nila? Pinahalagahan nila ang kanilang buhay dahil kaloob ng Panginoong Diyos yan. Hindi nila winakasan ang kanilang buhay. Samantalang ikaw, palang nawawala sa'yo. Asawa lang nawawala sa'yo. Mawawala sa'yo. O trabaho lang nawawala sa'yo. O nagkasakit ka lang, ay gusto mo nang wakasan. Di ba? Kaya tingnan nyo sa katuruan ng Islam, mga kaibigan. Huwag mong tingnan ang bigat ng problema mo. Tingnan mo rin yung bigat ng problema ng iba na mas matindi pa sa'yo at doon mo mararamdaman na mas maswerte ka. Allahu Akbar, mga kapatid. Mas maswerte ka. Mas mapalad ka. So, makakayanan mo na ngayon yun. Makakayanan mo nang harapin yan. Kaya, ang panampalatayang Islam mga kapatid at mga kaibigan, ito po'y paniniwala para sa lahat ng sangkatauhan. Hindi lang po itong
Isang Maguindanao, para lang sa mga tausog, para lang sa mga maranaw, para lang sa mga iyakan, sa mga kagan, sa mga, hindi lang, para lang sa mga balik Islam, para lang sa mga Arabo, hindi. Ang Islam na panampalataya ay para sa lahat ng sangkatauhan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinadala para sa lahat ng sangkatauhan. Kaya dapat pakinabangan nating lahat, mga kapatid. Kaya kayong mga kababayan nating mga Kristiyano na sumusubaybay dito po sa mga programa sa CCE News Filipino Bios, so lagi po nating tandaan, mga kapatid, ng Islam, mga kaibigan, ay para sa lahat ang aral nito. Allahu Akbar. O di ba? Ganun kaganda sa Islam. O tulad lang ang halimbawa, sa inyong patuloy na pakikinig dito po sa impilan natin, sa mga programa dito sa CCE News, ay napagtanto mo na ngayon. Sabi mo, tama yung tinalakay ni Ustad Kahara. Tama yung tinalakay ni Brother Yusuf, ni Chairman Miles Pangulima, ni Arman at ni Redin at iba pa na programa. Gusto ko nang mag-Muslim. Gusto ko nang pasukin ng Islam. Welcome ka, kapatid. Nako, ang Islam ay para sa lahat ito. Huwag mong isipin, ay taga muna. Magmumuslim ako, hindi ako marunong mag-Arabic. Magmumuslim ako, hindi ako marunong magmaranaw, mag-Maguindanao, magtausog. Hindi ko marunong magsalita ng Muslim. Nako po, mga kaibigan, hindi po yun ang kondisyon para ikaw pumasok sa Islam. Huwag mong problemahin yung mga bagay na yan, na hindi naman yan ang kondisyon eh. Ang kailangan lang sa pagpasok sa Islam mga kapatid at mga kaibigan, tanggap mo na iisa lang ang Diyos. Di ba? Tanggap mo. Isa lang ang tagapaglikha. Sino yon? Yung nag-isang Diyos na sinasamba ni Jesus. Yung nag-isang Diyos na sinasamba ni Abraham, ni David, ni Solomon, ni Zacarias, ni Jonas, ni Lot. Lahat ng mga propeta. Yung sinasamba ni Propeta Muhammad. Anong pangalan? Allah. Tingnan yung mga kaibigan sa Islam ay pangalan ng tagapaglikha. Kaya lahat ng mga Muslim sa buong mundo, nagkaisa kami na tawagin ang nag-isang tagapaglikha sa pangalang kanyang ibinigay, ang pangalang Allah. Ngayon, pag ito'y tanggap mo na, siyempre, madalas kang nakikinig sa programa o malinaw na sa'yo na ang pangalan ng tagapaglikha natin ay Allah. Maniwala ka na hindi siya nanganak, hindi siya ipinanganak, siya'y nag-iisa, wala siyang pangailangan, wala siyang katulad, kaya hindi siya tao, hindi siya anghel, hindi siya espiritu. Kung dati-rati naniwala ka na naging anghel ang Diyos, naging tao ang Diyos, naging espiritu ang Diyos, ngayon, ay sundin mo na yung katuruan ng Islam, ay magkaroon ng kunting pagbabago. Kunting pagbabago lang. Ngayon, paniwalaan mo na ang Diyos kung paano siya nagpakilala sa kanyang sarili. Madali lang siya nagpakilala eh. Ay, pinahirapan eh. Hindi na kailangan na kapag tapos ka ng elementary, high school, college para maintindihan mo ang Diyos. Sa Islam, napakadali intindihin. Maniwala kang iisa lang. Maniwala kang wala siyang pangailangan. Maniwala kang hindi siya nanganak at hindi pinanganak at wala siyang katulad. Ganun lang. At saka, tanggapin mo. Si Allah lang ang nag-isang tagapaglikha. Tanggapin mo rin si Propeta Muhammad na huling sugot propeta. Tanggapin mo rin si Jesus na sugot propeta. At tanggapin mo ang paraiso at impyerno ay katotohanan. At si Allah ay dakila. Ganun lang, kapatid. Kaya kung maghanap ka ng relihiyon sa buong mundo, mga kapatid, na napakadaling pasukin, wala nang iba kundi ang Islam na panampalataya. Kahit ngayon nga, nakikinig ka ngayon eh. Mamaya, bago ka matulog, napag-isip-isip mo, tama yung narinig ko bukas punta ko sa studio, wag mo nang antayin bukas. Bukas punta ko sa Kulyat, sa masjid, punta ko sa Salam Masjid, punta ko sa Quiapo, wag na. Baka mamaya, hindi ka naabot bukas eh. Sino ba natin siguro magising ka pa? Huwag na. Hindi naman ganun ang Islam na kailangan doon sa harapan ng mga Muslim mo sasabihin. Ang kailangan sa Islam, yung taos puso mong pagtanggap kay Allah kahit saan ka man naroon. Ganun ang Islam. Kahit nasa taas ka ng eroplano, hindi na kailangan na palapagin mo pa yung eroplano. Pagbaba ng eroplano, saka kung mag-Muslim, paano ngayon kung hindi nalalapag yan? Nasa taas ka ng kahoy, bababa mo na ako bago ko mo. Paano kung hindi ka na makababa? Kahit saan ka, anong kalagayan mo? Mga kapatid, dahil tumimo na sa puso't isipan mo ang pagkilala at pagsamba sa nag-isang Diyos, tanggapin mo na. O ganun lang sabihin mo, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah.
Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugot propeta ni Allah. Ako'y sumasaksi na ang paraiso at impyerno ay katotohanan. Si Allah ay dakila. Allahu Akbar. O pag yan ay sinabi mo, kapatid, mula sa kaibuturan ng iyong puso't damdamin, ikaw ay isa ng Muslim. Allahu Akbar. Kaanib ka na ngayon sa panampalatayang Islam. Kaya i-chat mo na yung mga kaibigan mong Muslim, brother, sister, Muslim na po ako. Turuan niyo ako ng mga pangunahing aral na dapat kong matutunan. Wala mang ibang ituturo sa inyo kundi pagdarasal. Ha? Ganun po mga kapatid. So tandaan ho natin mga kaibigan, ang pagpasok po sa Islam ay napakadali. Napakadali. Walang kahirap-hirap. Ngunit ang pagiging Muslim natin, yun ang may kahirapan. Yun ang may kahirapan na mga kapatid. Kasi nga, ang pagiging Muslim, ang dami ng obligasyon dapat mong gawin eh. Hindi tulad ng pasukin mo ang Islam, paniniwala mo, tapos na. Napakadali. Pero ang pagiging Muslim, nandun yung mga dapat mong gawin bilang isang Muslim. Andun na. Nakaano na doon, nakahiliran na yan. Ngayon sa Islam naman, ay unti-untiin mo. Hindi naman kayang gawin lahat ng biglaan yan eh. So unti-unti hanggat makayanan mo ang mga obligasyon mo. Pag nagkamali ka, humingi ka ng tawad kay Allah. Di ba? Hindi ito katulad ng iba. Nagkamali ako, alis na ako sa Islam. Hindi. Nagkamali ka, palisin ka na ng mga kapatid. Hindi ka na Muslim. No? Walang sino mang Muslim na pwedeng magpalis sa atin. Pag pinasok mo ang Islam, ikaw ang nagdesisyon na pasukin ito, ikaw rin ang magdesisyon kung aalis ka rito. Hindi po magpapalis sa iyo yung nagawa mong mapagkamali. Kahit ikaw na pinakapasaway na Muslim, kahit ikaw pa yung pinaka-number 1 na pasaway na Muslim, Muslim ka pa rin. Kapatid ka pa rin namin sa Islam. Kala kasi ng iba kahit wala ka. Hindi. Kahit ikaw pa yung pinaka-number 1 pasaway na Muslim sa buong mundo, kapatid ka pa rin namin sa Islam. Kaya lang, yung mga lahat na nagawa mo, pagkukulang mo, siyempre, pananagutan mo yan. Kaya nga, laging ipalala sa iyo, magtaubat ka, pagsisihan mo, o damihan mo ang paggawa ng kabutihan. Ganun na sa Islam eh. Sabi nga ng Rasulullah SAW, pag nakagawa ka ng pagkakamali, pasundan mo ng maraming mabubuting gawa. Dahil ang mabubuting gawa, yan ang magbubura sa iyong mga pagkakasala. Yun yung pangbayad eh. Yun yung pangbayad. Kaya kung ano man yung nagawa natin pagkamali, pasundan natin ng mga mabubuting gawa mga kaibigan. Para sa ganun tayo po mga kapatid ay talagang maging karapat dapat tayo mga kaibigan sa paraisong inilaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Allahu Akbar, di ba? Kaya ngayon po inyo na pong napakinggan na ganun ng pala sa Islam. Kaya mapapansin niyo ngayon ang Islam na ngayon pumapangalawa na sa buong mundo. Dati akala nyo kulilat ang mga Muslim, minority kami, hindi na. Pumapangalawa na kami, humahabol kami kahit paano. Humahabol kami kahit paano, kaya pinaratangan ang Islam ng Amerika na nagtuturo ng terorismo, pero walang epek eh, walang epek eh. Kahit sabihin pa ang Islam nagtuturo ng kasamaan, ng Islam nagtuturo ng ganito, kataratanduhan o ano mga paratang, wala. Ang dami pa rin nagmumuslim, lalo ngayon sa Europe, lalo ngayon sa Amerika. Tingnan mo ngayon sa Amerika, mayroon na dong Muslim ngayon na naging mayor. Allahu Akbar. Tingnan nyo. Mga kapatid at mga kaibigan. So hindi na mapigil eh. Hindi na mapigil ang paghahanap ng ating mga kababayan ng tamang panampalataya, mga kaibigan. At dito kasi nila nakita ang Islam, ito yung panampalatayang tunay galing sa Diyos, hindi galing sa sinumang tao. Kaya tingnan mo walang sino man sa atin ang pwedeng magtiwalag. Wala. Kahit ikaw pinasaway ka. Pwede kang sabihin na pasaway na Muslim ka. Totoo naman, naging pasaway ka talaga. Pero pag sabihin na hindi ka na Muslim, wala ka na sa Islam, ay walang makapagsabi sa iyo yan. Maliban ikaw ang tagapaglikha, bumalik ka na kay Jesus Christ o sino na kinasamba mo, o wala ka ng Diyos na sinasamba, hindi ka na nga Muslim. Kasi yun yung paniniwala mo. Pero hanggat nandyan ang paniniwala mo, hanggat nandyan ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sa puso't damdamin mo, kapatid, ikaw pa rin ay Muslim. Kaya tayo mga Muslim na pasaway, lahat naman tayo pasaway yung kaisa-isa na yan, yung bagay na yan, yan ang sikapin natin na pangalagaan natin sa puso't damdamin natin. Yung La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Yan ang importante. Bakit? Kasi kahit ano man yung pagkakamali natin, pagdusahan natin yan sa neraka jahanam, parusahan tayo doon sa ating mga pagkakamali, ngunit dahil sa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mga kapatid, kukunin din tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa neraka jahanam at tayo ay kanyang papasukin sa paraiso. Allahu Akbar. O, di ba? Kaya yan po mga kapatid, kaya makikita mo, kung makabisita kayo sa mga kulungan, sa mga city jail, provincial jail, sa medium, sa maximum, makita mo mga Muslim, ay talagang ang panampalataya ay lalo nilang pinagyaman. Ano man yung mga nagawa nilang pagkakamali, tinatanggap nila yan at pinagsisisihan. O, ganun sa katuruan ng Islam. Kaya sa Islam, kung ano may nagawang pagkamali, pagbabayaran mo. Oo, panagutan mo na dito sa mundo. Pagsisihan mo na dito sa mundo. Para sa kabilang buhay, hindi mo na pagbayaran yon. Kaya pag tayo nang luluko ng kapwa natin, nag-abuso tayo ng kapwa natin, kayo mga inabuso, niluloko, sinasamantala, relax lang. Oo, pag hindi man nila pagbayaran yan dito sa dunya, tiyak sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabayaran nila yan. Allahu Akbar, sinisiraan ka. Kung ano yung paninira sa'yo, kung anong ginagagawa sa'yo, niluloko, relax ka lang. Hindi ikaw ang naluloko, kundi sila yung naluloko. Sila yung nangluloko, sila yung kawawa. Bakit? Sa harapan nila subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, magbabayad yan sila. O, paano sila magbayad? Kukunin ang kanilang mabuting gawa at ibibigay sa bilang kabayaran. Ngayon, kung wala man ni Allah subhanahu wa ta'ala ang masamang gawa mo at idadagdag doon sa kanilang kasamaan bilang kabayaran. Allahu Akbar. O, di ba ho, mga kapatid at mga kaibigan? So, ganun po, kaganda ang turo ng panampalatayang Islam ho, mga kapatid. Kaya inshallah po mga brother and sister, ay samantalahin po natin, lalo na sa ating mga kapatiran, kung may kilala kayong mga ustad, mga ulama, mga pastor, pare, ministro, anumang relihiyon nila, gustong magkaroon ng programa dito sa CCE News Filipino Bios, ay tumawag na kayo dito sa 5. Si ustad, ay malayo ako, nasa Mindanao ako, nasa Visayas ako, nasa abroad ako. Yung ay ako nga, nandito ako sa aking lungga eh. Ay nakaprograma. Internet na tayo ngayon. Sakripisyo lang talaga si Chairman Mads Pangulima. Pero pasalamat naman siya na nandito ako kasi hindi siya makapagtimpla sa akin ng kape at saka makabili ng pater. Mga kapatid at mga kaibigan, alhamdulillah, bayayaan ni Allah ang ating chairman dyan at ating mga kapatid. Si Redin yan, talagang pag may biyaya yan, hindi nakalimutan yung pater ng bayan, no? So yan po mga kapatid, kaya sa atin po mga kaibigan, kakilala, ano man kung gusto nilang talakayin, welcome po yan dito sa ating himpilan sa CCE News Filipino Bios, mga kapatid. So ito po para sa atin. Kaya samantalahin natin, suportahan natin at isama po natin mga kapatid sa ating mga dua, sa ating mga panalangin. Sama po natin ito. Itong CCE News, kung may mga kilala kay mga mayaman, may kayan, ito na suportahan. Wala pa tayong grupo o samahan na nakagawa ng ganito rin kagandang programa. O mayroon mang iba diyan pero exclusive lang sila para sa mga Muslim. May mga ibang programa, ibang mga platform diyan, nagdadawa din sila sa Facebook, sa YouTube pero for Muslim only lang. Wala silang ibang tinatanggap na mga nagpo-programa. Pero dito sa CCE News mga kapatid, ay welcome ang lahat ng ating mga kapatiran dito, anuman ang kanilang gustong talakayin. Bueno mga kapatid, meron na naman tayong nalalabing 2 minuto bago sumapit ang nagmamadaling alas 4 ng hapon. So bueno ho, kami ho'y sa palatuntunang pag-usapan po natin, nagpasalamat po sa inyong lahat, sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat na nakikinig ko sa ating palatuntunan, gayon din ho sa ating Chairman Mads Pangulima na patuloy na umaagapay sa atin. At sa lahat to ng ating mga kababayan ngayon na may pagsubok na diranas, isama natin sa panalangin isama din nyo kami sa panalangin kapag kayo ay may mga pigatian, lungkot at lumbay dahil ang sabi nga ng Rasulullah SAW, dalawang yung taong inaapi at ang taong nasa kalagayan ng karamdaman. Ayan, kaya isama po nyo lagi ang CCE News Filipino Bios na lalo pang pagpalain ho mga kapatid at mga kaibigan upang makapagserbisyo pa sa lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Bueno mga kapatid, hanggang dito na lamang. Ito po ang inyong kapatid na sa panampalatayang Islam, Brother Yusuf de Sulapitan, nagpasalamat sa inyong lahat. Akhir dawana, inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala
Waparang sa tanan, mabuhay ang bansang Maharlika. Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83.